Attorney, pakipaliwanag lang po, in totality, sa lahat po ng mga na-recover na shabu sa karagatan, ano ho, in Zambales, in La Union area, magkano na po halaga total nito? Manong kung kasi iba yung operation po yung nangyari yung last yung recoveries yung floating shabu. Yung Mm. sa floating shabu that's around 1.3 tons of shabu. Ang Mm. halaga niya nasa mga 8 billion pesos eh. Ngayon Billion, billion, itong latest po billion. nung Mm. yes po, we're speaking of billion. Mm. Yung nahuli namang operation po natin last Friday na kung saan meron po tayong na-arrestong isang foreign national, ang na-recover po natin or na-seize po natin dyan na shabu, that's around 1.4 tons of shabu. So mas malaki ito. Siguro around 10 billion pesos po ito. Opo, ito pong, yung mga naglulutangan na na-recover po 'no, ng iba ini-report nga ng mga mangingisda, yun po, isa lang ba ang source nun dito po sa na-recover ninyo ngayon, kaninyo sa isang may nahuli kayo na foreign national? Ano po kwento dito? Kung sa source, Baron Ted, masasabi ho natin na iisa ang source niyan kasi base sa packaging, Mm. ayon sa ating mga foreign counterparts, ito ho ay nanggagaling sa Golden Triangle area. Mm. Yun po yung boundaries ng Myanmar, Thailand, and Laos. Mm. Mm. Opo, so, meron kaninyo kayong nahuling isa, sino po ito? Ito ba'y foreign national? Opo, isa ho siyang Chinese-Malaysian na kung saan na-recover sa kanya itong around 1.4 tons of shabu. Nakalagay po yan sa 50 na sako na they are also placed in packages na may mga Chinese markings, and itong mga pakete na to mga same dun sa na-recover natin. Tsaka ang nakalagay po doon. Mm. Saan ito siya nahuli? He was arrested along the coast of Zambales nung Friday po. Mm. So, nung nahuli siya, dala niya yung shabu? Paano pong kwento dito? Opo, opo, Manong Ted, nakasakay ho siya sa isang fishing vessel na doon ho kinarga yung 50 na sako po ng shabu at doon ho siya nahuli doon mismo sa fishing vessel na yon. Yung fishing vessel po, Philippine registered? Yes, Manong Ted, Philippine registered, and we are now investigating yung mga iba pong individual na maaaring kasangkot. So we are still checking on the records also of this fishing vessel.